Nagsisimula ang kwento kay Lucas Hood, isang dating magnanakaw na kakalabas lang ng kulungan matapos ang 15 taon. Madaling nakapagnakaw si Lucas ng kotse para makipagkita sa dati niyang kaibigang si Job, isang hacker. Pagkatapos sirain ang mga gamit nito, sa wakas ay ibinigay ni Job kay Lucas ang address ng babaeng hinahanap niya. Habang nagmamaneho, hinabol si Lucas ng isang Ukrainian gangster na nagngangalang Olek, at nauwi ito sa isang matinding habulan. Nakatakas si Lucas matapos niyang makuha ang isang motorsiklo. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating si Lucas sa isang maliit na bayan na tinatawag na Banshee. Sa korte ng Banshee, tinatapos ng hukom ang isang kaso na kinasasangkutan ng lokal na mafia na si Kai Proctor. Hindi mukhang masaya ang prosecutor na si Gordon at ang batang alkalde na si Dan Kendall sa naging resulta. Ang babaeng hinahanap ni Lucas ay si Carrie, na asawa ni Gordon. May dalawa silang anak, si Diva at ang bunsong si Max. Nang makita ni Carrie si Lucas sa kanyang bakuran, nagulat siya, at agad itong naglaho. Huminto si Lucas sa bar na pagmamay-ari ni Sugar, isang dating boksingero. Hindi may tago ni Lucas ang saya niya dahil malaya na siya, at si Sugar na nakulong din ng 8 taon, ang tumulong sa kanya para magkaroon ng bagong pagkakakilanlan. May paparating na bagong sheriff na may parehong pangalan, Lucas Hood. 2 goons ang nagtangkang mangikil kay Sugar pero hindi umatras si Sheriff Hood kahit tinutukan siya ng baril. Nauwi ito sa isang tensyonado na paghaharap, at nagkaroon ng shootout na nagresulta sa pagkamatay ng sheriff at sa tauhan nito. Sinabi ni Sugar kay Lucas na umalis na siya at siya na ang bahala sa mga bangkay. Kinagabihan, palihim na bumalik si Lucas sa bahay ni Carrie kasama si Job. Namangha siya nang sabihin ni Carrie na 13 taong gulang na ang anak nila. Mahaba ang istorya nila, napakatagal na nawala si Carrie, nakilala ni Lucas bilang Ana, sa kanyang buhay sa loob ng 15 taon. Hiningi ni Lucas kay Carrie ang bahagi niya sa 10 milyong dolyar na ninakaw na mga diamante, pero sinabi nitong naibigay na ang mga iyon kay Rabbit. Bumalik si Lucas sa bar para tulungan si Sugar na ilibing ang 3 bangkay. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ng sheriff, at sinagot ito ni Lucas. Ang tumawag ay ang alkalde. Dahil hindi pa sila nagkikita, nagkunwari si Lucas na siya ang sheriff. Ibig sabihin, madali niyang makukuha ang pagkakakilanlan ng bagong sheriff sa Banshee. Para maging perpekto ang lahat, humingi siya ng tulong kay Job para gumawa ng bagong pagkakakilanlan at i-hack ang police data system upang lumabas na siya si Lucas. Hindi lamang binigyan ni Sugar si Lucas ng matutuluyan sa itaas ng bar, sinabi rin niyang magtago ito kapag dumating si Kai para hanapin ang 2 niyang nawawalang tauhan. Itinago ni Sugar ang katotohanang patay na ang mga ito upang maiwasan ang gulo. Binigyan ni Sugar si Lucas ng pera para umalis ng bayan, pero determinado si Lucas na makipagkita sa batang alkalde at ipagpatuloy ang kanyang plano. Agad pinahanda ni Job sa kanyang mga tauhan ang isang kotse nang makita nila ang 2 taong pinaghihinalaang pulis na papalapit sa kanilang hideout. Sinubukan ni Job na atakihin ang mga gang member nang malaman niyang si Lucas ang target nila, ngunit wala siyang nagawa, mga tauhan sila ng Ukrainian mafia boss na si Rabbit, at hinahanap nila si Lucas. Tumakas si Job sa likurang pinto at pinasabog ang kanyang hideout. Si Lucas naman ay dinala ng alkalde sa opisina ng sheriff. Doon niya nakilala ang kanyang mga deputy, si Deputy Emmett Brock at ang babaeng deputy na si Kelly. Habang nagpapatrolya, nakatagpo sila ng problema sa isang furniture factory kung saan nagwawala ang pamilyang Moody dahil sa bagsak na presyo ng mga kasangkapan at pagkalugi ng pabrika. Pinalibutan nila si Lucas, ngunit hindi ito natakot. Nagkaroon ng gulo, at dumating si Kai, na nagpakilalang negosyante ng karne para pigilan si Cole sa pag-atake kay Lucas. Nalaman ni Lucas na si Kai pala ang ama ni Cole, ngunit tila tensyonado ang kanilang relasyon. Palihim na ninakaw ni Lucas ang wallet ni Diva, marahil dahil pinaghihinalaan niyang baka anak niya ito mula sa nakaraan nilang relasyon ni Carrie. Ipinagbigay alam ni Burton, ang kanang kamay ni Kai, na huling nakita ang nawawala nilang mga tauhan sa bar ni Sugar. Nang dumating si Cole, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nalaman na ang lalaking inatake nila ay ama ni Kai. Gayunpaman, hindi nagpakita ng awa si Kai at malubhang binugbog si Cole. Samantala, tinulungan ni Kelly si Lucas na magbihis ng kanyang bagong uniforme bilang sheriff sa araw ng kanyang inaugurasyon sa Banshee. Ito ang nagmarka ng panibagong paglalakbay ni Lucas bilang isang propesyonal na magnanakaw.
Sa isang party, nagulat si Carrie nang makita si Lucas bilang bagong sheriff. Sa pribadong pagkakataon, ipinakita ni Lucas sa kanya ang isang safe na makakaya niyang buksan, ngunit tumanggi si Carrie at umalis. Biglang inatake ni Cole si Lucas mula sa likuran at nagpaputok pa siya ng baril kay Kai. Nakabawi si Lucas at nabaril niya si Cole hanggang mamatay. Samantala, iniutos ni Rabbit, ang gangster boss mula Ukraine, kay Olak, na nagtamo lamang ng sugat sa mukha mula sa pagsabog, na hanapin sina Lucas at Carrie. Patuloy na ginugulo ang dalawa ng kanilang nakaraan habang sinusubukang umiwas sa pulis, ngunit ang pinakamalaking kinatatakutan nila ay si Rabbit dahil wala pang sino man ang naglakas loob na magnakaw sa kanya noon. Samantala, ang tauhan ni Kai na si Hansen ang namumuno sa produksyon ng droga, na siyang totoong negosyo ng mafia boss. Kasabay nito, nakatanggap si Diva ng imbitasyon mula sa kanyang kasintahang si Reed para pumunta sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam na ang bahay na iyon ay ginagamit para sa paggawa ng droga sa ilalim ng pangangasiwa ni Hansen. Habang naroon, nasaksihan ni Diva si Hansen na nagbibigay ng leksyon sa isang lalaking nagngangalang Arno, at inutusan silang magpakalat ng mga imbitasyon para sa isang party sa bahay. Dinalaw ni Kai ang opisina ng sheriff at nag-alok ng pakikipag-partner, umaasang magiging aso si Lucas sa kanila. Sa kabila ng kanyang kriminal na nakaraan at pagiging kapalit na sheriff, tinanggihan ni Lucas ang alok. Kinabukasan, pumasok si Carrie sa isang abandonadong gusali at agad siyang inatake, ngunit bahagi pala iyon ng kanyang training. Pinayuhan naman ni Sugar si Lucas na umalis muna sa kanyang bar upang maiwasan ang gulo sa Moody family, na nagdaraos ng isang morning event doon. Pinagmamasdan ni Rebecca si Lucas, at si Kat Moody, ang byuda ng yumaong si Cole, ay sinampal siya dahil sa pagpatay nito sa kanyang asawa. Dalawa pang lasing na Moody brothers ang tumutok ng baril kay Lucas, ngunit nanindigan siya at hindi umatras. Nang makialam si Sugar gamit ang kanyang shotgun, napilitan ang magkapatid na Moody na umatras. Sa halip na arestuhin sila, pinakawalan sila ni Lucas. Tiningnan siya ni Rebecca ng matalim, at nauwi ito sa isang bakbakan sa pagitan nila. Ang eksenang nagpapakita ng nakaraan ni Lucas ay nagbunyag na noong nagtangkang tumakas sina Lucas at Carrie dala ang mga ninakaw na diamante, na pagdesisyonan niyang sumuko upang masiguro ang kaligtasan ni Carrie. Samantala, isang lalaking nagngangalang Elijah ang nagbigay alam sa opisina ng sheriff tungkol sa isang party na nagaganap sa isang warehouse sa gitna ng kagubatan, at ang kanyang anak ay si Rebecca pala. Bago sila pumunta roon, nag-armas muna sina Lucas at ang tatlo niyang deputy. Puno ang party ng mga kabataang nagdodroga gamit ang supply ni Hansen. Naroon din sina Diva at ang kaibigan niyang si Reed, na siyang DJ. Pagdating nila, plano ng mga deputy na palibutan ang lugar pero mas pinili ni Lucas na pumasok ng palihim at direktang puntiryahin ang mastermind. Una niyang pinatay ang seguridad. Habang nasa loob, tina-target ni Lucas si Hansen. Biglang nagkagulo ng mag-overdose sina Reed at ilang kabataan. Napilitan ang mga pulis na ipatigil ang party. Sinubukan ni Lucas habulin si Hansen pero hinarang siya ng mga bantay nito. Dumating si Emmett sa tamang oras at napatumba si Hansen pero sa kasamaang palad, hindi na nailigtas si Reed dahil sa droga. Muli na namang nadala si Lucas ng emosyon niya nang maliitin ng nahuling tauhan ni Hansen si Diva. Hindi na niya inisip ang magiging kahihinatnin kahit tutol si Brock, kapwa niya tagapagpatupad ng batas, sa kanyang marahas na ginawa. Bilang tugon sa pangyayaring ito, gumawa si Kai ng matinding hakbang, pinutol niya ang mga daliri ni Hansen at ipinakain sa kanyang aso. Ibinunyag na kumikita si Kai ng $250,000 kada linggo mula sa distribusyon ng droga sa Philadelphia at Washington, D.C., at nagiging problema na si Hansen dahil nagbebenta ito sa mismong bayan nila. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang ama ni Reed ay isang senador, kaya't nailagay sa alanganin si Kai. At nang walang kahit kaunting awa, ipinakain ni Kai si Hansen sa kanyang aso. Samantala, inihatid ni Lucas si Diva pauwi, habang pinapanood sila ni Carrie mula sa itaas. Kumilos si Carrie at inalis ang dalawang tauhan ni Rabbit. Pagbalik ng mafia boss sa kanyang silid, hinarap siya ni Carrie na nakatutok ang baril sa kanya. Hawak pa rin niya ang mga diamante at inalok ito kay Rabbit na nagkakahalaga ng $10 milyong kapalit ng pangako na hindi na siya guguluhin muli. Sa una, hindi makapaniwala si Rabbit na natunton siya ni Lucas sa loob lamang ng isang linggo, samantalang siya ay 15 taon nang naghahanap. Tinanggihan ni Rabbit ang mga diamante dahil ang talagang gusto niya ay si Lucas.
Nag-alok siya ng kasunduan kay Carrie, kung ibibigay niya si Lucas, titigilan niya ang paghabol dito. Hindi alam ni Rabbit na naturukan na pala siya ng pampitulog, at ibinunyag na si Rabbit ay ama ni Carrie. Kasabay nito, nagbukas si Kai ng kasino sa bayan ng Banshee, kasama ang isang negosyanteng Native American na si Benjamin at ang anak nitong si Alex. Inimbitahan nila ang World Boxing Champion na si Sanchez para sa grand opening event. Pagkatapos ng isang libing, inimbita ni Gordon si Lucas para maghapunan sa kanyang bahay. Sa hapunan, sinamantala ni Lucas ang pagkakataon upang pag-usapan ang kanilang personal na isyu ni Carrie. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya at pakiramdam ng pagtataksil, lalo na't nagdusi siya ng 15 taon sa kulungan. Sa bar naman, si Lucas na ginugulo ng kanyang nakaraan, ay nakahanap ng comfort kay Rebecca, na pamangkin pala ni Kai. Kinabukasan, nagkaroon ng boxing match sa pagitan ni Sanchez at isang Marine upang i-promote ang kasino ni Kai. Sa parehong oras, sinubukan ni Lucas na makakuha ng impormasyon mula kay Kai tungkol sa mga droga na nahanap niya, ngunit itinanggi ng mafia boss na may alam siya tungkol dito. Matapos niyang talunin ang kalaban ng may kayabangan, hinamon ni Sanchez si Lucas. Sa kabila ng hamon, hindi pinansin ni Lucas ang mga sinabi nito. Ang isang waitress ang naging target ng pang-aabuso ni Sanchez. Samantala, sa ibang lugar tinutukan ni Carrie ng baril si Lucas at inihagis ang kanyang mga diamante, umaasang iiwan siya nito ng tuluyan. Dahil sa kahihiyan, tinanggihan ni Lucas ang mga diamante at piniling manatili sa bayan. Ang waitress na inabuso ni Sanchez ay napunta sa ospital dahil sa malubhang pambubugbog. Nagpasya sina Lucas at Kelly na pumunta sa kasino upang arestuhin siya, ngunit sina Kai at ang manager ni Sanchez na si Dern ay agad na humaharang sa kanilang plano. Ayaw nilang arestuhin si Sanchez nang walang laban, kaya hinamon siya ni Lucas sa isang laban. Sa simula ng laban, tinitiis ni Lucas ang ilang atake mula kay Sanchez. Sa kabila ng kanyang mga sugat, bumangon siya at nagpatuloy sa laban hanggang sa talunin si Sanchez. Dinala siya ni Sugar pabalik sa bar upang makabawi. Galit na galit si Kai sa bagong sheriff na napatunayan na mas matatag kaysa sa mga nakaraang sheriff. Dahil sa pangyayaring ito, iniutos ni Kai kay Burton na kolektahin ang perang utang ng manager ni Sanchez na si Dern. Ngunit nang tumanggi si Dern na magbayad, agad siyang pinatay ni Burton. Nakipag-ugnayan si Lucas kay Job nang siya ay matrap sa isang koridor ng gusali ng museo matapos nakawi ng isang painting. Sa kasamaang palad, ipinagpaliban ni Job ang pagtulong kay Lucas dahil iniinsulto umano ang kanyang hitsura ng isang customer sa restaurant. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Carrie kay Lucas. Bagaman sinabing wala na siyang nararamdaman para sa kanya, sinuportahan niya si Lucas upang manatiling kalmado. Nagawa ni Lucas buksan ang isang pinto at pabagsakin ang dalawang pulis, ngunit kinailangan niyang tumakbo nang umatake ang ibang opisyal sa kanya. Nagkaroon ng habulan, at natrap si Lucas sa gitna ng kalsada. Sa kabutihang palad, dumating si Carrie sa tamang oras upang iligtas siya. Pagbalik sa Banshee, pinulot siya ni Sugar. Ipinaliwanag ni Carrie na nais niyang iligtas si Lucas upang hindi siya madakip ni Rabbit. Kinabukasan, naghihintay si Senator Robert kay Lucas sa kanyang opisina dahil namatay ang kanyang anak sa drug overdose. Pinilit ng senador si Lucas na hulihin ang mastermind upang imbestigahan ang kaso. Tinawag ni Lucas si Diva para sa pagtatanong. Ibinunyag niya na nakita niya si Arno na nakikipagkita kay Hansen bago ang party. Pagkatapos, ipinahayag ni Carrie ang kanyang galit dahil tinawag ang kanyang anak nang hindi niya nalalaman. Si Lucas at si Deputy Emmett ay pumunta sa bahay ni Arno, na nasa loob ng isang komunidad ng mga walang trabaho na mga tulisan, at nahuli nila si Arno habang sinusubukan nitong tumakas. Lumabas na natuklasan ni Arno ang putol na kamay ni Hansen na nakita niya sa butcher shop ni Kai. Nirecord pa ni Arno ang pagpapakain ni Kai kay Hansen sa kanyang mga aso. Kinumpiske ni Lucas ang telepono upang gamitin ito bilang ebidensya kay Prosecutor Gordon. Sa ebidensyang ito, maaari nilang kasuhan si Kai ng pagpatay. Nagmadaling pumunta sina Lucas at Emmett sa bahay ni Kai upang arestuhin siya. Ang mafia boss na nagpa-practice ng martial arts, ay hindi nakipaglaban nang dakpin siya ni Lucas. Habang pauwi sila sa police station, nagkaroon ng biglaang banggaan. Ito ay ang Moody family na naghahanap ng paghihiganti kay Lucas dahil sa pagkamatay ni Cole. Si Kai mismo ay nakatali sa puno, at ang kapalaran ni Emmett ay nanatiling hindi tiyak.
Malapit na sana silang patayin nang humarap si Lucas at lumaban ng marahas, pinutol ang tainga ni Marquez. Sa kabutihang palad, dumating si Emmett sa tamang oras upang iligtas si Lucas. Hindi na gustong ipagpatuloy ang alitan, pinatawad ni Lucas ang mga ito at pinakawalan. Pagbalik sa opisina, nagulat ang ibang deputy at abogado ni Kai sa nakita nilang malubhang bogbog na kliyente. Nais sana ni Lucas na parusahan siya dahil sa pang-iinsulto nito, ngunit nakialam si Sugar. Ipinahayag ni Sugar ang kanyang kagustuhang makilahok sa anumang plano ni Lucas, at tinanggap ito ni Lucas. Si Carrie, na humanga sa pagpapatawad ni Lucas sa kanyang pamilya, ay dumating upang makita siya. Sa una, gusto niyang makipagkita, ngunit nang makita niyang naroon si Kat, kinanselan niya ang kanyang plano. Bumisita ang alkalde sa police station upang makita si Kai, na nakakulong sa isang holding cell. Nangako si Kendall na sisirain ang mafia tulad ng ginawa niya sa kanyang ama. Biglang sinasakal ni Kai si Kendall hanggang sa nahirapan itong huminga. Pumayag ang hukom sa kahilingan ng defense attorney na pakawalin si Kai mula sa selda at ilagay sa city custody hanggang sa pagdinig ng kaso. Itinalaga si Brock na bantayan si Arno sa isang motel dahil siya ay mahalagang saksi sa kaso ni Kai. Biglang sumabog ang pader ng motel dahil sa pampasabog, at dinukot si Arno ng salarin. Dumating ang isang motorcycle gang na may simbolong singsing ng bungo sa Banshee. Kasabay nito, isang motorcyclist ang sumunod sa isang box truck na pumunta sa isang cattle farm. Lumabas na si Job ang motorcyclist, at agad niyang ipinaalam kay Lucas. Nasa standby si Sugar kasama nila. Mula sa lokasyon na iyon, naobserbahan nila ang mga kahina-hinalang gawain ni Kai at ng kanyang mga tauhan, kasama na sina Benjamin at ang anak nitong si Alex. Naging mausisa sila tungkol sa negosyo ng mafia. Ipinakilala ni Gordon si Lucas kay FBI agent din Xavier. Lumalabas na alam ng FBI at DEA ang negosyo ni Kai sa droga, ngunit hindi nila ito kailanman nahuli. Ang problema ay nawala na ngayon ang kanilang mga saksi, at ang ebidensyang hawak nila ay hindi sapat upang makumbinsi ang hukom. Habang naglalakad ng mahinahon, inabuso si Carrie ng motorcycle gang. Sinubukan ni Sugar na iligtas siya at nagawa niyang patumbahin ang dalawang miyembro ng gang sa isang suntok lamang, ngunit tinamaan si Sugar mula sa likuran. Si Kelly, na naruroon, ay nakaramdam ng panganib. Isang miyembro ng gang ang patuloy na nagbabanta kay Carrie gamit ang baril, at kalaunan, pinaputukan siya ni Kelly hanggang mamatay. Dumating si Lucas sa lugar, tiningnan si Carrie, at dinala si Sugar sa ospital dahil sa sugat sa ulo. Ipinahayag ni Lucas ang kanyang galit at hangarin na maghihiganti sa motorcycle gang. Ngunit, sa kabila ng pagkamatay ng isa sa kanilang miyembro, wala silang balak tumakas at pinlano nilang guluhin ang Banshee. Hindi maipahayag ni Kelly ang kanyang damdamin tungkol sa pagpatay sa isang tao sa unang pagkakataon. Bilang sheriff, inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-practice ng pagbaril. Nagbanta naman ang leader ng motorcycle gang sa pamamagitan ng pagsaksak sa gulong ng sasakyan ni Kelly, na nagumpisa ng kanilang pananakot dahil sa pagbaril niya sa kanilang miyembro. Nang dumating si Lucas, sumama siya kay Kelly at Emmett sa paghahanap ng hideout ng gang. Sa gitna ng isang carnival, nagdulot ng gulo ang gang, tumatakbo sa ibabaw ng mga tao, at nahirapan sina Lucas at Brock na hulihin sila. Si Rebecca, na nagbabantay sa kanyang food stand, ay naghagis ng kutsilyo sa isa sa mga miyembro ng gang. Dahil sa insidenteng ito, humingi ng pananagutan ang mga residente ng Banshee mula sa alkalde at sa sheriff upang maresolba ang sitwasyon. Nakita ni Kai ang pagkakataon na makakuha ng suporta mula sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang mga tauhan upang bantayan ang bayan. Tiniyak ni Sheriff Lucas ang kaligtasan ng bayan, at nagpatuloy ang pista ayon sa plano. Ngumiti si Lucas nang ibigay ng mga magulang ni Rebecca ang kutsilyo na ginamit ng kanilang anak. Samantala, inutusan ni Lucas si Kelly na manatili sa kanyang bahay hanggang sa makontrol niya muli ang kanyang emosyon. Nag-atubiling sumang-ayon si Kelly. Nang gabing iyon, bigla ang inatake ng motorcycle gang ang kanyang bahay. Sinubukan ni Kelly na habulin sila, ngunit sinunog nila ang kanyang bahay. Agad na dumating si Lucas matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Lalong nadismaya si Kelly dahil puno ng alaala ang kanyang bahay. Nakipagkita si Lucas kay Kai, na nahuli na ang isa sa mga miyembro ng gang upang ibunyag ang hideout ng kanyang mga kasama. Walang awa, kumilos si Lucas at pinabagsak lahat ng miyembro ng gang gamit ang kanyang sariling mga kamay.
Kinabukasan, inatasan si Job na dalhin sila sa Cleveland, isang lungsod na nag-file ng kaso laban sa gang dahil sa kanilang magulong kilos. Nagulat si Kelly nang makatanggap ng singsing na pag-aari ng isa sa mga miyembro ng gang. Nagsimulang naghihinali si Gordon nang makita ang kanyang asawa na nakaupo kasama si Lucas. Ramdam niya na may itinatago si Carrie sa kanya. Muling ibinunyag ang nakaraan ni Lucas. Habang nasa bilangguan, pinilit ni Rabbit si Lucas na ibunyag ang kinaroroonan ni Carrie, ngunit nagkunwari si Lucas na wala siyang alam. Sa kanyang kapangyarihan, inutusan ni Rabbit ang ilang bilanggo, kasama ang kanilang leader na si Albino, na bugbugin si Lucas araw-araw. Puno ng pagpapahirap ang bilangguan para kay Lucas. Dumating sa Banshee ang dating bilanggo na si Wicks. Nagulat siya nang makita si Lucas na nakauniforme ng sheriff. Plano ni na Benjamin at Kai na magtayo ng marangyang hotel sa bayan, ngunit hinarang sila ng isang pastor na tumangging ibenta ang kanyang lupain. Nang makilala siya ni Kai, tumanggi si Arthur na ibenta ang kanyang bahay na may sagradong balon, kahit na inalok ng mafia ang doble ng presyo. Pagdating ni Lucas sa kanyang opisina, natagpuan niya si Wicks na nakakulong sa isang selda. Lumabas na noong sumailalim si Lucas sa paggamot sa prison clinic, si Wicks lamang ang handang tumulong. Sinabi ni Wicks na kailangan sundin ni Lucas ang mga banta ni Albino kung nais niyang mabuhay. Kaya kilala ni Wicks ng mabuti si Lucas. Kung magsalita si Lucas, mabubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa parehong pagkakataon, napunta si Carrie sa parehong restaurant at napansin si Lucas. Nakita kung gaano sila kalapit, nagsimulang maghinala ang mga kaibigan ni Carrie na may espesyal na relasyon sa pagitan ni Carrie at Lucas. Dahil walang trabaho si Wicks, inayos ni Lucas na manatili si Wicks sa isang hotel habang siya ay nakakulong. Ibinahagi ni Wicks kay Lucas ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Billy, na paborito ni Albino. Noong siya ay nasa kulungan, matapang na nakipagkita si Lucas kay Albino upang makipagkasundo, ngunit nanatiling tapat si Albino kay Rabbit. Maaaring naging paborito rin ni Albino si Lucas tulad ni Billy upang matupad ang kanyang mga hilig. Hindi inaasahan, ginamit ni Lucas ang matulis na bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang damit upang saksakin si Billy sa leeg. Bilang resulta, ipinasok si Lucas sa solitary confinement sa loob ng 90 araw. Sa huli, binigyan ni Lucas si Wicks ng $2,500 upang manahimik at lisanin ang bayan. Nagulat si Arthur nang makita ang mga malinaw na larawan ng kanyang asawa kasama si Kai bago sila nagpakasal. Wala nang ibang pagpipilian ang pastor kundi ibenta ang kanyang lupa dahil binalak ni Kai na ipakalat ang mga larawan at video. Kinailangan pumunta ni Max sa ospital dahil lumala ang kanyang hika. Balik sa nakaraan, sa loob ng 90 araw ni Lucas sa solitary confinement, ginugon niya ang bawat araw sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa halip na umuwi, ginamit ni Wicks lahat ng pera na ibinigay sa kanya ni Lucas sa isang gabi lamang sa gambling table. Dahil sa kanyang magulong pag-uugali, siya ay bumalik sa selda. Galit na galit ang may-ari ng kasino na si Alex tungkol dito. Upang maprotektahan ang kanyang sikreto, wala nang nagawa si Lucas kundi pakawalan siya muli. Humiling si Wicks kay Lucas ng bagong kasunduan. Handa na siyang magtrabaho at makatanggap ng bayad. Nang araw na makalabas si Lucas sa solitary confinement, iniabot ni Wicks sa kanya ang isang sandata. Gayunpaman, kinuha ito ng mga tauhan ni Albino mula sa kanya. Kinailangan ni Lucas na lumuhad sa harap nila, na nakaharap sa panganib na maputulan ng lalamunan gamit ang straight razor. Doon kumilos si Lucas na parabang nakikipagtulungan siya, ngunit mabilis niyang kinuha ang labaha at sinaksak ang lalamunan ni Albino. Hindi lang iyon, lumaban siya hanggang sa mapilens ang leeg ni Albino gamit ang barbell. Pagkatapos noon, walang bilanggo ang nangahas na guluhin siya. Nakipag-ugnayan si Carrie sa kanyang ama upang sabihin na handa na siyang ibigay si Lucas sa kanya. Bumisita ang kapatid ni Kai sa slaughterhouse sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada dahil may magkaibang paniniwala sila. Humiling si Elijah kay Kai na ibalik si Rebecca, iniisip na makikinig sa kanya ang kanyang anak. Si Lucas, kasama sina Job at Sugar, ay may plano na pasukin ang lihim na pabrika ni Kai. Biglang tumawag si Carrie kay Lucas upang makipagkita sa kanya sa isang bakod. Nang sila ay magsimulang pumasok sa isang nakaw na kotse, inutusan ni Carrie si Lucas na paandarin ito, ngunit nagulat siya nang tinurukan siya ni Carrie ng tranquilizer. Lumabas na naglagay si Carrie ng patibong para kay Lucas upang may deliver siya kay Rabbit.
Habang namimili si Emmett sa isang convenience store, biglang lumitaw ang dalawang tulisan. Walang hiya nilang pinaputukan ang cashier hanggang mamatay. Handa na si Emmett sa pinakamasama at nanalangin na siya rin ay maputukan, ngunit tumakas ang mga salarin. Agad na hinabol ni Emmett ang mga ito, kasama ang kanyang mga kasamahan na dumating matapos makatanggap ng tawag sa radyo. Nagtago ang mga salarin sa gusali ng sports sa Banshee High School. Nabaril si Emmett sa kamay habang hinahabol sila. Pumasok ang mga salarin sa gusali at dinukot ang asawa ng alkalde, na nagtuturo sa mga estudyante ng high school bilang hostage. Sa sorpresa, si Diva at ilang ibang estudyante ay dinukot din bilang hostage. Samantala, iniwan ni Carrie kay Lucas na nakaposa sa isang hotel room, ang isang diamante upang maipasa kay Rabbit. 3 deputy sheriffs mula sa Banshee ang nakapalibot sa gusali, naghihintay ng tulong. Hindi nila matawagan si Lucas at natakot silang pumasok. Lihim na nirecord ng isang estudyante ang mga mukha ng mga tulisan at ini-livestream ito sa social media. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa hostage situation, at dumating ang isang TV news van sa lugar. Hindi alam ni Carrie na nasa panganib ang kanyang anak, kaya hindi niya sinagot ang tawag ng kanyang asawa. Samantala, dahan-dahan na hinuhubaran si Janie, asawa ng alkalde, habang tumatawag sa pulis para humingi ng getaway car. Papunta na si Rabbit at ang kanyang mga tauhan, at sabik ang mafia boss na alisin si Lucas. Sinubukan ni Lucas na palayain ang sarili mula sa posos, ngunit hindi niya nagawa. Tumindi ang kanyang emosyon nang makita si Diva kasama ang ibang hostage na hawak ng mga tulisan. Nang sagutin ni Carrie ang tawag ng kanyang asawa, nagulat siya nang marinig na nasa panganib si Diva. Sinubukan ni Lucas na palayain ang sarili habang papalapit na si Rabbit sa hotel room. Nang sa wakas ay napalaya niya ang isang kamay, biglang pumasok si Job sa pintuan ng hotel room at nahanap siya bago pa makarating si Rabbit. Galit na galit ang gangster boss dahil muli siyang nabigo na mahuli si Lucas. Halos maabuso ang asawa ng alkalde ng mga tulisan, ngunit nakaiwas siya. Sinabi ni Brock na handa na ang kanilang kotse, ngunit may ilang estudyante na lumaban. Sinubukan ni Diva at ng kanyang kaibigan na makalabas mula sa mga tulisan. Nang dumating si Lucas sa lugar, namangha si Carrie kung paano siya nakatakas. Nang walang pag-aatubili, matapang na pumasok si Lucas sa gusali upang tiyakin ang kaligtasan ni Diva at ng ibang hostage. Hiniling niya sa mga tulisan na sumuko, at dumating ang SWAT team. Sa huli, nagawa ni Lucas na pabagsakin ang isa sa mga tulisan, na naiwan ang isa pang humahawak kay Diva bilang hostage. Nang yumuko si Diva, binaril ni Lucas ang lalaki, na nagtapos sa banta. Sa wakas, naayos na ang sitwasyon. Naramdaman ni Carrie ang ginhawa nang malaman niyang ligtas ang kanyang anak, at ang taong nagligtas sa buhay nito ay ang parehong tao na sinubukan niyang ibigay sa kanyang ama. Nang makita ni Rabbit ang balita sa telebisyon, nagulat siya nang makita na si Lucas na matagal na niyang hinahabol, ay ngayon sheriff na ng Banshee. Sa isang bar, dumating si Kai upang pasalamatan si Lucas sa kanyang kabayanihan. Naramdaman ni Kai ang ginhawa dahil nakalaya na muli ang nawawalang pangunahing saksi. Pag-uwi, naghintay si Carrie kay Lucas. Humingi siya ng paumanhin at pinagsisihan ang kanyang mga nagawa. Nais pa niya na barilin siya ni Lucas dahil sa kanyang mga pagkakamali, ngunit pinigilan siya ng malalim na pagmamahal ni Lucas na gawin ito. Samantala, si Olak ay ipinadala ni Rabbit sa Banshee upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Lucas. Isang umaga, pinalayas si Rebecca sa kanyang pamilya dahil nilabag niya ang kanilang relihiyosong panuntunan. Hiningi ni Lucas kay Carrie na huwag na siyang umalis muli, ngunit hindi niya magawa dahil may asawa at mga anak siyang kailangan balikan. Kasabay nito, si Gordon, na hindi matiis ang mga lihim na itinatago ng kanyang asawa, ay naghahanap sa kanilang silid ng ebidensya tungkol sa tunay na nakaraan ni Carrie. Sa huli, inamin ni Carrie na si Diva ay anak ni Lucas. Noong natapos lamang ni Gordon ang military training, tinanggap niya si Carrie kung sino siya at tinuring si Diva bilang kanyang sariling anak matapos sabihin ni Carrie na pumanaw na ang kanyang biolohikal na ama. Habang pauwi na si Carrie, nagulat siya nang makita si Olak na pilit siyang pinapasok sa trunk ng kotse, ngunit nagawa ni Lucas na pigilan ito. Pagkatapos palayasin, nanatili si Rebecca sa bahay ng kanyang tiyuhin. Nagkaroon ng katulad na kapalaran si Kai, pinalayas siya ng kanyang ama dahil sa paglayo sa tamang landas. Natuwa si Rebecca sa marangyang bahay ng kanyang tiyuhin at sa swimming pool.
Kahit nahuli nila si Olak, lalong nag-alala sina Carrie at Lucas dahil papalapit na si Rabbit. Hindi na makakatakas si Carrie tulad ng dati dahil ngayon ay may pamilya na siya. Biglang dumating si Rebecca sa bahay ni Lucas. Upang hindi madagdagan ang kanilang problema, pinlano ni Lucas na ilayo si Rebecca habang binabantayan ni Carrie si Olak. Gayunpaman, natuklasan ni Carrie na mahal pala siya ni Olak, ngunit pinili nitong manatiling tapat kay Rabbit. Sa hindi inaasahan, nagawa ni Olak na palayain ang kanyang sarili mula sa posas. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Carrie at Olak habang nagpapalitan sila ng suntok, sinisikap na malumpasan ang isa't isa. Hindi ito napansin ni Lucas dahil nakatuon siya kay Rebecca. Pagkatapos ng mahabang pagkawala, bumalik si Kay sa kanyang pamilya. Ipinahayag ng mafia boss ang kanyang pagkadismaya dahil hindi maayos na tinrato si Rebecca kahit pareho silang pinalayas. Nanatiling matatag sina Carrie at Olak. Talagang nais ni Lucas na umuwi, ngunit pinigilan siya ng isang FBI agent upang tanungin tungkol sa kanyang investigasyon kay Kay. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang babae na nagngangalang Nolo. Siya ay anak ni Benjamin at kapatid ni Alex, ngunit hindi niya pinaniniwalaan ang paniniwala ng kanyang ama. Sa katunayan, umaasa si Nolan na mamatay na ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Masusing hinanap ni Gordon ang silid at natagpuan ang isang lumang kwintas na pag-aari ng kanyang asawa, na may nakalagay na litrato sa loob. Patuloy pa rin ang laban ni Olak at Carrie. Kahit na parehong nanghihina, nasaksak si Carrie sa tiyan at malapit ng madala, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng pagsaksak kay Olak sa likod. Inilahad ang nakaraan ni Lucas, Carrie, at Olak kung saan nagkaroon sila ng pangako na protektahan ang isa't isa. Samantala, binalaan ni Kay si Rebecca na lumayo sa sheriff. Sa malubhang nasaktan na kalagayan, naramdaman ni Carrie ang presensya ng kanyang ama. Sa gulat, buhay pa rin si Olak, at dito tinapik ni Carrie ang leeg niya, na nagwakas sa kanyang buhay. Nang dumating si Lucas sa bahay, nagulat siya nang makita si Carrie na naliligo ng dugo. Agad nilang dinala siya sa ospital. Agad siyang nakatanggap ng medikal na lunas para sa kanyang malubhang sugat. Hindi nagtagal, dumating si Gordon sa ospital at ibinuhos ang kanyang galit kay Lucas. Iniisip na may kinalaman si Lucas sa lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang asawa. Nailibing na nina Job at Sugar ang katawan ni Olak, at ngayon, wala nang ibang pagpipilian si Lucas kundi harapin si Rabbit. Inihanda ng leader ng Ukrainian gang ang kanyang mga tauhan upang habulin si Lucas at maghihiganti sa pagkamatay ni Olak. Nang magising si Carrie, hindi niya pinansin ang kanyang malubhang sugat. Hinimok niya ang kanyang asawa na umuwi, sunduin ang kanilang dalawang anak, at lisanin ang bayan ng Banshee. Bumalik si Gordon sa bahay, at dali-dali namang pumunta si Carrie upang sunduin si Max sa paaralan. Samantala, inihahanda ni Lucas ang kanyang mga sandata. Nang makarating siya sa paaralan, nagulat si Carrie nang makita ang kanyang ama na nakatambay sa likod ng pinto. Nang maunawaan ang sitwasyon, bumangon si Carrie upang hanapin si Max, ngunit lumalabas na ninakaw na ni Rabbit ang kanilang bunsong anak. Sa wakas, nakarating si Carrie sa himpilan ng pulis. Hiniling ni Lucas na manahimik siya at manatiling kalmado. Ngunit nang dumating si Gordon, hiniling niya na umalis. Inamin ni Carrie kay Gordon na ang kanyang sariling ama, na matagal niyang sinabing patay na, ang kumuha sa kanilang anak. Samantala, dumating ang mga FBI agents upang kontrolin ang kaso. Ang sheriff at lahat ng kanyang deputies ay sumunod na sa kanila. Lumipat ang eksena sa proyekto ng konstruksyon ng hotel na pinangungunahan ni Alex at Nola. Nagkaroon ng pagtatalo kay Kay, na nagsabing bahagi siya ng mega project bilang bahagi ng kanyang kasunduan kay Benjamin. Upang ipakita ang kanyang awtoridad, hinaipa ni Kay ang kanyang whistle, at bigla huminto sa pagtatrabaho ang lahat ng mga manggagawa. May kapangyarihan si Kay na saktan si Alex, ngunit may pangako siyang dapat tuparin kay Benjamin. Dinala si Max sa isang bodega na nagsilbing base ni Rabbit, at kailangan niya ang kanyang nebulizer dahil sa kanyang hika. Samantala, lumapit si Lucas kay Kay para humingi ng tulong, ngunit galit na ang mafia boss ng Banshee sa mga ginawa ng sheriff tungkol kay Rebecca. Nagkaroon sila ng labanan hanggang parehong nanghina. Dahil pareho silang matigas ang ulo, tumigil lamang sila nang maubos ang kanilang lakas. Sa huli, pumayag si Kay na tulungan si Lucas sa laban niya laban sa walang awang gang na humahabol sa kanya, ngunit ang kondisyon ay hindi na pwedeng magkaroon ng relasyon si Lucas kay Rebecca. Kasabay nito, nakita ni Gordon si Carrie na kumukuha ng nakatagong sandata mula sa likod bahay.
Hindi maipaliwanag ni Carrie ang lahat, ngunit kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Max. Nang pumasok sila sa bahay, naruroon na si Rabbit. Ngayon ay alam na ni Rabbit na si Diva ay anak ni Lucas dahil siya ay eksaktong 15 taong gulang. Nang dumating si Gordon, balak niyang takutin si Rabbit, ngunit pinigilan siya ni Carrie dahil nakataya ang buhay ni Max. Nagulat si Diva nang malaman na ang kanyang tunay na ama ay hindi si Gordon. Dumating lamang si Rabbit upang kunin ang nebulizer ni Max. Tumanggi siyang pakawalan si Max kahit na gustong ipagpalit ni Carrie ang kanyang sariling buhay para rito. Nangako si Carrie na siya mismo ang papatay kay Rabbit. Samantala, ginamit ni Alex ang dating tauhan ni Kai na si Jeffrey, na may utang sa kanyang kasino, upang isakatuparan ang kanyang plano laban kay Kai. Bigla namang nagulat si Lucas nang biglang lumitaw si Rabbit sa itaas na palapag ng kanyang gusali. Tila nais lamang ng Ukrainian gangster boss na makita ang mukha ni Lucas ng huling beses, ngunit napagtanto ni Lucas na siya ay nasa panganib. Nasa ilalim si Lucas ng atake ng koponan ng mga mamamatay tao ni Rabbit. Lumilipad ang mga bala sa paligid kaya kailangan niyang magtago sa likod ng kotse. Sa isang nakakagulat na pangyayari, dumating si Kai at ang kanyang mga tauhan upang iligtas siya, at ngayon ay may utang na pabor si Lucas sa Banshee Mafia. Kasabay nito, nagulat si Rabbit nang makatanggap ng ulat na nawasak na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Lucas at ang mga ahente ng FBI sa kanyang opisina. Nagbanta si Xavier na imbestigahan siya sa insidente, agad na iniabot ni Lucas ang kanyang badge bilang sheriff kay Brock. Samantala, sinusubukan ni Job at Sugar na hanapin ang hideout ni Rabbit na aminado siyang hindi madaling matukoy. Bigla namang dumating si Carrie upang tulungan ang grupo na hanapin ang kanyang anak, habang nagpasya si Lucas na sumuko upang mabawi si Max. Biglang inatake si Kai ni Jeffrey, ngunit dumating si Burton upang iligtas ang kanyang boss. Bago ito mamatay, inamin ni Jeffrey na ipinadala siya ni Alex. Nang makita ang sitwasyon, agad na tumulong si Rebecca sa kanyang tiyuhin. Samantala, si Nola ay nagpaputok sa isang banyagang kotse na pumasok sa kanyang bakuran, at lumabas na ang mga salarin ay nagpadala ng hiwalay na ulo ni Jeffrey bilang babala kay Alex. Sumuko si Lucas kay Rabbit kapalit na maibalik si Max sa kanilang tahanan. Ibinahagi ni Gordon ang magandang balita kay Carrie, gayunpaman, napagtanto niya na isinakripisyo ni Lucas ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanilang anak. Habang minomonitor ni Job at Sugar ang telepono ni Lucas at nagpunta upang iligtas siya. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, iginiit ni Carrie na sumama sa kanila. Habang nasa bilangguan, inatake ni Lucas ang isang babaeng opisyal ng rehabilitasyon na nagpanggap na ipapangako ang kanyang parole, ngunit aktwal na nakikipagtulungan kay Rabbit upang bantayan siya. Ngayon, kinaharap ni Lucas ang panganib na mapasakamay kay Rabbit, lahat dahil naglakas loob siyang nakawin ang mga diamante ni Rabbit. Brutal na binugbog si Lucas ng mga tauhan ni Rabbit. Sa kanilang biyahe, hinarang si Carrie at ang kanyang grupo ni Brock. Sa parehong oras, balot sa plastik ang ulo ni Lucas na nagpapahirap sa kanyang paghinga. May matinding galit si Rabbit dahil inagaw ni Lucas ang kanyang nag-iisang anak. Sa wakas, nagdesisyon sina Brock, Kelly, at Emmett na tulungan si Carrie na iligtas si Lucas. Pagdating sa lugar, dalawang tauhan ni Rabbit na nagbabantay sa tarangkahan ay mabilis na nawasak. Nagsimula ang labanan, at isa-isa, natalo ng grupo ni Carrie ang mga miyembro ng Ukrainian gang. Sumiklab ang isang matinding putukan, at nasugatan si Brock. Nakuha ng grupo ang kontrol ng mabigo ang kalaban na bumaril ng rocket launcher sa kanila. Kahit si Rabbit mismo ay walang magawa matapos mapatay ang kanyang mga tauhan. Tapat sa kanyang pangako, handa si Carrie na patayin ang kanyang sariling ama. 2 bala ang tumama sa katawan ng mafia boss, at sa wakas, nakaligtas si Lucas. Dumating ang mga medikal na tauhan sa lugar. Nakakagulat, hindi nakita ni Xavier ang katawan ni Rabbit, may mga bakas ng dugo na humahantong sa isang tunnel. Nagkaroon si Carrie ng maikling pagkikita muli sa kanyang mga anak kahit na panandalian lamang dahil pinili ni Gordon na dalhin sila. Samantala, natuklasan ng animal hunters ang isang nakalibing na bangkay sa kagubatan. Ang alkalde ng Banshee ay nakaupo ng kalmado sa ibabaw ng isang hotel na nasa konstruksyon. Hindi inaasahan, naglagay si Kai ng mga pampasabog doon. Inutusan si Rebecca na pindutin ang kanyang telepono, at sumabog ang gusali. Gumagaling si Lucas dahil sa masigasig na pag-aalaga ni Kelly.
Mukhang nag-aalala siya dahil hindi pa rin nila natagpuan ang katawan ni Rabbit. Ang tanong, buhay pa ba si Rabbit? Matapos makatanggap ng ulat, natuklasan ng FBI ang isang taong kalansay, at sa butas sa kamay, napagtanto nilang ito ang orihinal na Sheriff Lucas. Namangha si Jason Hood, anak ni Lucas nang makita ang isang ulat sa balita na binabanggit ang kanyang ama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.